Assalamualaikum guys. So for today's video, magpapagupit tayo ng buhok kasi nga sobra ako nasasaktan sa aking buhok. Di ko katawan pero kada nanganganak na lang ako ganito lagi. So hindi ko na talaga siya sinusuklayan kasi pag nagsusuklay ako guys, sobra akong nasasaktan. Tapos nalalagas yung ang dami-daming buhok natatanggal sa ulo ko. Kinapatabong ako basansan guys na di talaga pagkiyog si Duko. Actually pang 3 barbershop na yan. Pumasok na kami kanina doon sa isang barbershop pero hindi siya tumuloy kasi nga nagagalit siya. Ayaw niyang magpagupit ako ng mababa. Nasakit tigin ako sa laganing kay nakapasok na nga kami doon sa isang barbershop. Tapos alam mo yun, mana kami bumindupangan. Natutulog yung barbero tapos biglang nagising. Tapos ang ending, hindi rin pala kami magpapagupit kasi mag-aaway lang kami doon sa loob ng barbershop. Siyempre, umingkangi-kali niya ang kumambo na damang gula ni Duko. Pag gusto ko magpakalbo, kaya ko magpakalbo. Pero ayaw niya talaga. Kaba, tingnan niyo yung mukha niya dyan. Siya yung number 1 basher ko dyan. Sabi niya, ang pangit ko daw, ganyan-ganyan lahat daw. Nauubos niya sa akin. Tapos, si daw minsan daw ako, ganyan. Tingnan mo guys, yung mukha niya, hindi mag-draw yung mukha niya. Kasi naiinis siya sa akin. Kasi nga hindi ako naniwala sa kanya. Basta kung hindi lang ako pinayagan ni Duko talaga magpagupit kanina, talagang mag-aaway kami buong araw na to, mag-aaway lang kami kasi alam niya sa sarili niya na aawain ko lang siya hanggang mamaya, kaya wala siyang magawa, kaya nag-yes na lang din siya. Pero matag sa kanina nag-yes na ilay mo na mana dama kalilay kinapatabong ko. Ang sabi ko lang sa kanya, ming kagatio ka kagina na pagkababa ko sa buka na makandaya karamo labaga ba na sa kalooban ni Dukoy kinapadtabong ako pero dan manggulanin ka. Syempre pag ang misis tang may gusto na lamang gulan, tumatawa na pala ako dyan kasi binubuli na nila ako. Nag-uumpisa na siyang mambuli. Pinagtutulungan nila ako dalawa ni Coco. Sabi ni Coco, mama pangit ka na mama, kasi nga dinidiscourage nila ako para hindi ako magpagupit. Pero syempre as usual, pag gusto ng nanay, di wala silang magawa. Actually guys, hindi talaga yan yung gusto kong gupit. Kasi ang gusto kong gupit, sabi ko dyan sa naggugupit, sabi ko, manong yung gusto kong gupit, yung parang sa tomboy good, yung panlalaki na gupit. Pero sabi niya, sabi niya, panlalaki man yun. Sabi niya, hindi yun maganda tingnan sa babae. Kasi sabi niya, panlalaki daw. Sabi ko, okay lang. Sabi niya, si Duko naman, otro rin kay nag-objection your honor siya, gusto niya ganyan lang, kaya sabi niya para mas okay pa daw tingnan. Sabi ko sa kanya, hindi, angasan kita para pareho tayo, mas astig yung mukha ko sa'yo. Natatawa ko sa kanya kada sinasabi ko kasi parang alam mo yun, parang natitiyo na siya, umpisa na siya natitiyo, pero ako kaya alam kasi nga naiinitan ako kailangan naman intindihin ko pa yung kagustuhan niya na mahaba ang buhok. Ako rin yung mag-suffer. Siyempre, pag bagong panganak ka, nandalagas yung buhok mo. Tapos yung nangyayari sa akin, dahil nga, kada naliligo ako, kapag nagsusuklay ako, ang dami-daming buhok ang natatanggal. Kaya sabi ko, ay patanggal ko na lang yung buhok ko kasi ipabawasan pala, hindi ipatanggal. Sorry, kamali lang. Tagalog na gani pero wrong grammar pa. So ayun na nga pala guys, tapos na ako dyan. Tapos siya na naman yung sunod. Ingitero talaga si Duko, char. Pagkatapos ko, siya naman yung nagpagupit. Pinauna niya lang talaga. Hindi ko na yan i-cut guys kasi yan lang yung ganap namin kanina. Nagsundo kay Coco, then after sundo, ayan, nag-away pa kami para lang sa pagpapagupit ko. Diba? Bongga yung araw para may ganap. Kailangan araw-araw awayin niyo yung asawa ninyo. So, ayan lang pala yun guys. Basta, pag hindi ako tamad din, always ako mag-upload ng videos kasi, alam mo naman, malay natin, hindi natin nasasabi ang panahon, baka sa sunod, vlogger na talaga ako. Kahit na hindi na kita yung pangalan ko doon sa mga vlogger ng North Cotabato, okay lang. Malay natin, sa sunod, ako na pala yung number 1 vlogger ng North Cotabato. O, diba? Ang kapal na talaga ng face lock ko. Oy, hindi nyo pala napapansin dyan guys, yung jacket ko baliktad yung
yung pagkasuot ko. Hindi ko rin talaga napansin. Bakit hindi nyo kasi ako sinabihan? Nanonood lang kayo dyan. Ay ambot, parang naging best friend pa ang asawa ko, pati ang barbero dito sa Taguig. Ay ambot na lang do ko kahit saan ka magpunta. Kadami mo ng best friend. Tingnan nyo yan guys, hindi ako napapakalian, likot ko. Tapos baliktad pala yung jacket ko, kitang kita sa camera. Gaga ka talaga, Kelsey. Mga auntie ko, hindi nyo rin naman ako sinabihan na baliktad pala yung jacket sa pagkasuot ko. Sa sobrang happy ko kasi maliit na lang yung buhok ko, patingin-tingin pa itong barbero sa akin. Yan nga pala yung before na buhok ko kanina guys, napakakaragkag, as in walang suklay. Tapos ito naman yung after ko. O di ba? Malinis na tingnan. Malinis na astig yan. O galit na si Duko sa akin. Magsuntukan na lang kami day.